Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakumpirma ng local health officials na nagpunta pa sa isang derma clinic at isang spa ang lalaking unang pasyente ng Mpox sa bansa ngayong taon. Natukoy na nagkaroon ang pasyente ng mahigit 40 contacts at karamihan sa kanila ay isinasailalim na ngayon sa isolation at quarantine. May balitang A to Z si Ace Cruz. Inactivate na ng Quezon City LGU ang quick response team nito matapos na matukoy na nagpunta sa lungsod ang 33-year-old na lalaking unang kaso ng Mpox ngayong taon. Batay sa monitoring ng Quezon City, nagpunta ang Mpox patient sa isang derma clinic noong August 15 para magpa-warts removal. Nakita ng doktor na meron siyang mga lesion, so kinuha yung kanyang history. So napag-alaman noong August 11, few days before ay nagparoon siya ng nagspaspa siya. Ilang araw bago magpa-check up sa derma clinic, nagpunta rin sa isang spa ang pasyente noong August 11. Dito siya nagkaroon ng close contact sa isang masahista at iba pang kliyente doon. Critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung masahista na nag-handle doon sa pasyente and also yung mga clients na na-expose doon sa case natin. So all of them are in quarantine. Allegedly, merong sexual encounter na nangyari doon sa spa. No? So yun yung isang kinoconsider natin. Paliwanag ng health expert, kahit gumamit ng proteksyon sa pagtatalik, ay maaari pa rin mahawa sa Mpox. Umabot sa 41 na katao ang nakasalamuhan ng Mpox patient. 28 sa kanila ang tinukoy na direct contact at kasalukuyang nakasailalim sa 21-day quarantine. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Unfortunately, wala tayong rapid test for Mpox, no? So hindi natin natetest. PCR lang ang ginagawa natin test for monkeypox sa RITL. Sinadya ng news team ang sinasabing spa na pinuntahan ng Mpox patient pero pinatawan na ito ng closure order ng Quezon City LGU dahil paso na ang mayor's permit nito at walang sanitary permit at health certificate ang mga empleyado nito. So yun yung tinatawag na yellow card, no? None of them, apparently, the workers in that establishment had that yellow card. So they were not compliant, no? Nilinaw naman ng QCLGU na hindi nila residente ang nagpositibo sa Mpox na ayon naman sa Department of Health o DOH ay patuloy pang nagpapagaling sa ngayon. Pinawi naman ng DOH ang pangamba na maging pandemic ang Mpox gaya na nangyari sa COVID-19 lalo't hindi naman delikado ang variant ng Mpox na nasa bansa. Ang malinaw kasi sa atin is COVID eh. Kaya people are thinking, naku parang COVID, magka-quarantine si Herbosa, mag-border control. This is actually more similar to HIV, which when it came out in 1983. So sa Philippines, wala pa tayong recorded case of death. Pinulong na ng Malacanang ang mga health officials kaugnay sa pagtugon sa Mpox. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na tutukan ang mga lugar at individual gaya ng immunocompromised na vulnerable sa banta ng Mpox. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.